Marami pong pasabog si SAS dito. Oh. Sabi niya, natulog lang tayo, nabawasan na ng 3.7 billion ang estimate ng shabu sa Batangas, di ba? Nakakaduda. Ang ganda nitong ginawa ni SAS. Ang dami talagang tinamaan sila dito. Ito yung Facebook ni SAS. Ayan, si Banat Bay. Yan ang tanong ko kanina. Final na ba yan from over 2 tons to 1.8, now 1.4? Wait lang po kami talaga ng update. Baka may suminghot pa. Take your time. Ha? Huling tawad na. Ha? Ako, tumatawad sa inyo. Oh, tawad na. Pwede bang ikilo nyo na lang ng 0.8? Para mura-mura. Pabago-bago sila, di ba? Nako, yari kayo. Nabawasan ng 3.7 billion ang greatest shabu bust ng PH history. So, hindi na siya greatest. Kung sa Duterte admin nangyari, may ginisa na sa Senado. Yun ang hamon natin. Kung kay Duterte to, may punto si Sara. Dito natin malalaman ano yung leadership ni Marcos. Kasi kung kay Tatay Digong to, inimbestigahan na ito. Ngayon, wala. Ano bukas press ko ni Marcos? Gentleman's agreement na naman. Secret deal na naman sa China. Ito recent. Paimbestigahan mo sa Senado, Marcos. Ito, ang nilabas ng ABS. Matapos ang inventaryo ng PNP at PDEA, bumaba sa humigit kumulang 1.4 tons mula 1.8 ang illegal na droga. Wala, pababa na. Sige nga, malaman ko sa inyo. Doon sa mga nanunood, kayo ba ay naniniwala na lihitimo itong nasabat na droga o drama? Pero ako talaga, duda ako dyan. Duda lang naman, okay? Hindi ko sila hinuhusgahan. Sa akin, ang talaga may karapatang maghusga, sigurado, korte lang yan. Kasi, dapat imbestigahan to sa Senado. At the same time, may dapat managot kung ito nga ay drama talaga. No, ang sabi dito, drama lang. No. Moro-moro lang yan. Halata naman. Coach naman, sino ba maniniwala sa adik? Yan na sinasabi. Kaya alam mo, yung sinasabi ko talaga kay President Marcos, ito hindi po kita dinidiin, President Marcos. Sinabi ko na rin po ito sa SMNI. Kita nyo, ang dami nagsasabi, drama lang. Alam mo kung bakit hindi sila naniniwala? Sa isang banda, paiba-iba kasi yung facts nyo. At hindi ka panipaniwala. Isipin mo, 2 tons nagkasya sa van. Kahit 1.4, alanganin pa nga eh. Tapos, walang security, basta na lang nahuli, ganun kadali. Diba? Kaya walang naniniwala, manood ka Pero secondary, yung credibility kasi, hindi na natin maaalis yan. Panawagan lang kay President Marcos, ito'y hindi panggigipit sa'yo. Before the election pa, sinasabi ko yan sa lahat ng kandidato, sana magpa-drug test kayo. Para bago kayo manungkulan, yung confidence ng taong bayan ay nasa inyo. Naglabasan na nga itong patungkol sa droga. So, duda na ang marami sa inyo. Tapos bigla-bigla na lang may drug operation na napakalaki na nahuli ng ganung kadali, ng paiba-iba. Diba? Tapos may duda yung ibang tao sa'yo, talagang we cannot blame them. Siguro dapat once and for all, hinarap nyo na po yan dati pa. Credible drug test. Kasi dati hindi Bigla na lang sa St. Luke's Kaya maganda nga tanggapin mo yung hamon ni Tatay Digong, sabay kayo sa Luneta. Diba? All camera. Sabi dito ni TTC, mga wala. Don't believe on that. Mga small time nga, grabe ang escort. Gawa lang ng
gawa lang tan para ma-divert yung issue, oh, 'di ba? Tingnan mo hindi sila naniniwala, sa comment section na lang, kitang-kita. Ulitin ko, there's no way out. Hopefully, makipagtulungan na rito ang Senado. Halata naman ng mga tao na drama lang lahat yan tulad ng ginawa nila katapang doon sa Bilibid kung nadalo na. Brenda Lynn, drug test live, Tatay Digong versus BBM. Tapos na yung usapin na yan. Ang masama pa nito, minsan lang nakahuli ng droga, pumitik pa si Marcos. Ano iniisip ng tao? Lalong nagmukhang palabas. Lalong nagmukhang drama. Di ba? Di po ba? Oh. Kasi may pautot pa kayong ganun eh. Sabit-sabit na nga yung facts nyo. Pumitik pa kay Tatay Digong. So yung motibo, halata eh. Na itong pautot na ito, ang iniisip ng taong bayan ay para makikumpit sa drug war ni PRRD. Which I don't think napatunayan nyo rito. Lalo kayo nabaon. Ngayon may problema pa kayo. Kailangan imbestigahan to ng Senado. And I will really convince the Banateros brothers araw-arawin to. Pressure natin. Imbestigahan to sa Senado. Coach Oli, pero hair follicle drug test ha, at within 2 months from now, la namatay, la din nahuli at mahuhuli. Yun po, credible. Yun naman po ang sabi. Yun ang panawagan ng taong bayan. Credible drug test. Hair follicle, sa harap ng taong bayan with camera, dalawa sila ni Tatay Digong. Para at least, andun si Tatay Digong. May representative si Tatay Digong na nagbabantay. Eh, hindi lang camera. Alam naman natin, kasi pag hindi sila sabay, alam naman natin ang mainstream media, busal na ang bibig, di ba? Baka instead na itong media na to na nagkakamera, baka bantay sa lakay. O, kaya maganda andun si Tatay Digong. Ibig sabihin, meron ding, sabay sila, meron ding representative, both camps. May representative si BBM, may representative si Tatay Digong. Inoobserbahan ang nangyayari. Maganda yan, magsama pa kayo ng vloggers. Wag na yung media, yung mainstream media. Eh, puro lang pautot yung mga yan, di naman magsasalita. Yung mainstream media, naka-live. Live broadcast. Oh, makapula, makatambaluslos, makadidiis, makadilaw. Oh, para pata, sabay-sabay. Yun po ang credible. Diyan maniniwala na ang taong bayan. Pero kung bukas bigla na lang may result na naman, wag nyo nang gawin. Ako, suggestion ko, wag nyo nang gawin. Bakit? Walang maniniwala. Biglaan na naman may result. Negative sa drug test, si Marcos o kung sino man, biglaan. Hindi lang papansinin. Lalo lang kayong babaon doon.